Agad nagpalabas ng direktiba ang Department of Foreign Affairs sa Embahada ng Pilipinas sa Malaysia na gumawa ng paraan upang magkaroon ng full access ang mga consular team sa mga Pilipinong nakapiit doon matapos akusahan ng terorismo kaugnay sa karahasan sa Sabah. Para sa detalye, balitaan mo kami, Aya Macalma. Inaaksyonan na ng pamahalaan ng ilang Pilipinong kinasuhan ng Malaysian government. Dahil dito, inatasan ni Foreign Affairs Secretary Albert De Rosario ang Embahada ng Pilipinas sa Malaysia na gumawa ng paraan upang magkaroon ng full access ang consular team sa lugar. Nang sa gayon, malaman ng pamahalaan ang totoong kalagayan ng mga Pilipinong nakadetain, kabilang na ang mahigit 100 Pinoy na hinuli ng Malaysian forces. What we are trying to do now is to work on an access to our people so that we will be able to confirm exactly these news reports regarding the 8 being charged by the Malaysian authorities for crimes on terrorism. So that's part of the task of our embassy so that we're able to confirm this news report and get the details about this report, and also so that we will know exactly what appropriate assistance we will be able to provide to our people there. Dagdag pa ni Hernandez, mandato ng ating pamahalaan na bigyan ng consular assistance ang mga Pilipinong nilabag ang batas sa ibang bansa. Ayon na rin sa Vienna Convention on Consular Relations na kung saan ang Malaysia ang isa sa mga signatory. We will continue to insist that entitlement under the Vienna Convention on Consular Relations. And because we know for a fact that that is part of the mandate of the government to be able to protect the rights and promote the welfare of the Filipinos abroad. Sa kabila niyan, wala nang bangkay na i-repatriate sa ating bansa. Napagkasundoan na ng Malaysia na sila na maglilibing sa mga Pilipinong nasawi sa bakbakan. Ayon na rin sa tradisyon ng mga Muslim. They confirmed that the bodies will be buried in Sabah in accordance with Islamic culture and tradition. Sa kabila ng mga nangyayari ngayon sa Sabah, Malaysia, umaasa pa rin ang ating pamahalaan na mariresolba ito sa mapayapang solusyon at hindi maapektuhan ang relasyon ng bawat bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aya Macalma.